Understand, no? Ito yung kaliwanag, yung nagtatanim ng lettuce sa ilalim ng puting ilaw. Indoor farming. Then, sino Trihydro? Kumusta po kayo? I'm a fan po. Then, si Mario Nagkalan, Ay, sir. Laguna. Ako, pala ko nito na sir. Then Lagi ko si pinanonood yung... Richardson, sa 3RJ, San Isidro, Nueva Ecija. Dito pala yung mga big time na. Tapos, ito si J. Vasquez, no? Sa San Jose, lettuce farm. No, meron din siyang dragon fruit farm ng Tanawan, Batangas. Okay, so... Sir, merienda muna kayo. Sige po. Kayo. Gusto mo ikaw mag-harvest ng kakainin mo? Wala na kasing lalik yung may ubus eh. Wala na. Hindi na ubos. Oh, tara. Gusto mo ikaw mag-harvest? Sir Buddy, may request your ano, dito muna tayo. Oh, your presence. Yeah. Ito, Leo. Oo. Sir, dito. Sir, ikaw. T-shirt mo, baka naman. Okay, tara. Oo. Sir, merienda muna, Marvin. Oh. Ano, kain muna o vlog tayo? Oh, vlog muna. Vlog muna. Oh, vlog muna daw bago na kumain. Let's go. May sasama ba doon? Mula ako lang. Ay, ikaw lang. Ako lang. Sige, sir. Ayaw humarap ni ano, mamaya na daw siya sa likod ng camera. Dahil sa ano ko, sa history nitong Sa history. Ah, yan. Sige. History. Sige, sir. Tara. Dito tayo, sir. So, basically, sir, Introduce muna tayo, sir. Okay, okay. Magkasama tayo. Siyempre, si Katanim, si Sir Marvin Baisa. Yan, naalala nyo, nung in-invite niya tayo dun sa bahay niya, sa likod ng bahay niya. At pinakain niya tayo ng Lalik. samgyup. At yung lalik. lalik, yun. First time na natikman at hindi na nakalimutan. Oo, lagi nakatag. Napapanood kita sa vlog mo. Pag nakikita mo yun, ito yung pinakain sa akin ni Marvin. Katanim. Meron din tayo dito nun. Harvest mo, sir. Tapos, kainin mo yun. Yun yung kakainin mo. So, ito na yun. So, nakasidling tayo na may germination. No, kasi ang ano natin dito continuous, no? Oo. So, germination. Germination to. No, germination. So, ang style nito, naka-flooding. No, parang ano din, irrigation. So, tutubig yan. Tutubig, hanggang ano lang yan, sir, maliit lang yan, na ilang inches lang yan, no? Oo. I see. Oo. Anong inches lang yan. Tapos, tutubigan siya. So, magkakaroon kasi siya ng capillary action. Okay. No. So, direct sowing, inuhulog lang namin yung buto. And then, dito, sir, sa nandun yung tangke. Yan. Tangke Yung niya. source. So, ganun din doon. Mula doon, pababa. Din dito. Ganun din. No? Ang naging problema namin, dun sa kokopit na natutuyo, kaagad-agad, no? Kahit na yun, pinapa-sprayhan namin para mag-germinate siya. Unless pag tuyo siya, hindi siya mag-germinate, kailangan siya ma-trigger siya. No? So, 20 days dito yun, sir. 20 days. 20 days. Ito, bagong germin. Bago lang yan. Ito, sir, no? Opo. Ito, Yes. So, kakahulog lang namin, no? germinated siya. Ilang araw to, sir? Nag-germinate ako nung 9 ako naghulog ng seeds. So, So, ilang days balik ilang days lahat? ngayon. Oo. Ito, marami dito, yan, nag-germinate marami, sila. yan. Yan, nag-germinate na yan. So, same pa rin, no? 6 varieties lagi ang gino-grow natin. So, 20 days dito, after 20 days dito, while we grow, we sow. Yan ang style. So, may palitan, tuloy-tuloy ang cycle natin. Even though may nadidelay, di natin maiwasan yun, no, sir? May nadidelay tayo sa growing dito, sa side na to. Meron din dito. So, at least magkakaroon ng continuous sa supply. No, yun ang natin. Ganda. Yeah. So, basically, ito yung dito tayo nag-umpisa. Okay. No, sa box. Ito na yun. Yan. Diyan tayo nag-umpisa sa box. Nalalanta talaga siya pag, Pag sa box lang. pag sa box lang. Pero kung makikita nyo dito sa NFT, hindi. Okay. So, the way ginawa itong greenhouse, ito na yun. So, ito yung favorite mo. Yung lalik. Kaganda, So, hindi pa siya fully, grown. Talaga. Ilang days na to, sir? So, December 2, actually, nag-germinate siya ng December 6 o 5. Oo. Ayan po, pakita natin. Naka-label siya ng properly. Lalik.
Lalique Rex 1, no? Rex 1. So ito na 'yon. December 2. Tapos meron So, tayong kailan 6 varieties. ini-expect na ano to? By December, January 17 pwede na. January 15 harvest na tayo. Umpisa na 'yan. Oo. Umpisa na tayo. So, ilang ano to, sir? Ilang tong... Itong lane na to, this is 1,080 heads. Wow. Ito sir, 1,080 heads. So 1,080 heads times 10. Times 10. Yeah. Kasi 10 tables to. Per table is 1,080. Wow. Big time, sir. Yeah. Hindi pa to kasama. Hindi pa to. Hindi pa to. So this is again, Yung 10 is yung lang may plant so may far. plant so far. So ito pag natapos yan, this will be 20,000 heads or 24,000 heads. Hanggang doon. Hanggang doon sa dulo. 24,000 heads of lettuces. So, ilang square meter itong Buong greenhouse na to is 1,000 square meter. Lang Kasama, ito? yeah, Kasama kasama to. ito? Kasama to. Germination area? Yeah. Kasi ito, 30 by 30. 30 meters by 30 meters. So, isang kubo natin is 6 meters. So, I Okay. have 5 Wow. na 6 meters. Then, 30 meters ang haba. Kaya yung Duraco natin is, yung PVC, 12 na dugtong. So, totoo nga, the biggest Biggest. hydroponics. Hydroponic. As of this time. As of this time. Pero dudugtungan namin to doon. Additional pa ulit. Gagawan ulit namin. Wow. So, Malaki pa yung space. so nasa drone nakita namin na mas large, mas malaki pa yung likod. Yung space Compared na yun. Hanggang doon sa pader na yun. Sa dulo. Sa dulo. So another ganito ulit. No, setup namin. So dalawa, greenhouse. Same aspect, germination and then ganon. So yun. Para ma-compensate natin yung rotation. Okay. Aside from Lalique, Yeah, Lalique. And then meron tayo Tiberius. This is the one of the largest din kasi parang romaine to. Romaine talaga to. Ah, sir. romaine. Oo, cost lettuce. Kung makikita nyo sir, yung Tiberius, yung variety niya, no, medyo malaki. Aha. Compare doon sa likod, yung Rafael, maliit, Mas mini. maliit. Oo. Okay. So, ilang days naman ito, sir? Same lang po. Iisa lang po. Isa lang. Iisa lang. December Iisa to to. 10. Yeah. Iisa lang po ito. Lahat to? Lahat po ito. Sinunyo ng December Yes. 2? Yeah. Same with that, sir. Sino namin ng January 9. Then second batch. Yung second batch. Para pamalit dito pag harvest nito. So, Lalique, Tiberius, Rex 1, Lalique Rex 1, Tiberius Rex 1, for the romaine. Then, this is the Olmeti. Ito yung parang bouquet. Bago rin to. Bago din, Batavia. Batavia. Yeah, parang bouquet siya. Wow. Yan. Ganda. Ganda. Ano, Batavia, masarap to. Papatikimin kita nito, masarap to. Maano mo rin to. Then, ito yung tinatawag nilang kadalasan, sir. Green ice. Green ice. Green ice. No, green ice. Kadalasan. Pero ito anong yung, variety to? ito yung tourbillon. No, malalapad to. Ito yung mga pangsangyupsal. No? Magmula sa romaine, dito kay Olmeti, then tourbillon. Aha. Pangsangyupsal natin to, sir. Yan. Ganda. Ganda. Mas lalapad ba to? Mas lalapad pa. Then the rest, parehas na yan. Ang ganda sa dulo. Yeah. Ito yung tank mo. Ito yung tank ko, sir. Nutrihydro ang gamit. Okay? CFF, tinutunaw ko muna siya bago ko hinuhulog dito. No, tinutunaw ko, may dilution na, no? Then pag nag-on to, the way na maglagay ako ng nutrient solution, may pang mix ako. Sarili. The same time, oxygenator ko. Then, chinecheck ko lagi ito. Ito yung monitoring ko. Yung ating ppm, tsaka pH. No? Oo. Ang mix mo na dito, hindi na yung bote-bote. Hindi na. CFF na to, pang commercial farm Commercial na tayo. na to. Commercial farm na ang gamit natin. Oo. No? So, gumagamit ako nito, puro Nutrihydro. At the same time, pero tinutunaw ko siya dito, sa ano ng Nutrihydro. Okay. So, tunawan. Yan. Then, ito yung mga ano natin, para ma-check yung pH at saka TDS. Yan. So, ito yung ano. Mini-maintain ko dito is 1.2 EC. So, yan. So, this is the EC, no? Ito yung doon EC. makikita mo na siya Oo. doon. So, magbiblink siya dito. Oo, kung asan siya. Paasan siya. So, 1.2 EC ang maintain ko. So, 1.2, 1.4. Okay? Yan. Blinking siya. Okay? Alright. So, yan. So, then the pH would be dapat nasa 6.0 lagi ako. So, to correct the, yung sweet spot, ika nga. No? So, ito yung ano natin. So, yan.
Automated din. Automated din. Nangyari, pag magdidilig na siya. Mm-mm. So, anong oras na ngayon? 1 o'clock. Mhm. So, ang time ko ngayon ay 45 minutes na ano siya. 45 minutes to na gumaganon. Yes. Na nagro-roll. Na nagro-roll ng tubig. 45 minutes. Then mag-stop. Mag-stop. After 45 minutes, stop niya. 30 minutes naman. Then another 45 minutes. Another 45 minutes. Kasi mainit. Ayun. Kasi tanghali. Tanghali. Pero pagdating naman ng malamig, yung gaya ng 8 o'clock, umaga, alas 9 hanggang alas 11, 30 minutes lang yan. To compensate lang yung haba. Yung haba. Pero kung maiksi, 15 minutes lang yan. Then ito yung the way na para hindi maubusan yung oxygen natin, ito yung ginagamit kong oxygenator. Okay. Ah. No, kahit yung mga ano natin, tangke na para ano, ito yan. Pang mix ko na rin yan. 15 minutes a day, okay na yan. Okay. So ito, sariling design na ni Katanim. Pero linabas natin yan, tinuturo natin. Pinapakita natin how to. Okay. Ito sir, ano lang yan, parang monitoring ano ko na lang, na gumagana yung pump. Na gumagana. Yeah. No? Para di ka na titingin kung ano, makita mo lang yan, tumutulong, gumagana ang pump. Okay. So, from here, pupunta yung tubig dito. Yes. Ayan, ito, tumutulo na. Distribute siya. Then pupunta sa likod. Pupunta hanggang doon sa dulo. Dulo. Tara, punta natin. And ito yung end. Babalik yan dyan. Babalik siya doon. Yeah. Yan yung end. Dyan ang babalik. Kaso babalik 7 siya minutes dito yan sa sir, bago bumalik. 7 minutes. Kaya mahina pa. Mahina pa. Kaya mahina pa kasi ka-start pa lang. Kaki-start pa lang. Alright. 7 minutes yan. Puntahan natin sir ang likod. Sige, sir. Yeah, tara. Okay. Dyan, masikip dyan sir. Side ka dyan. Ang daming dahon. Hindi ba masyadong close yung ano nyo? Medyo close. Ang naging ano ko dito, ito, just to maximize talaga. Maximize Ma-maximize. na talaga. Kasi magkano ginastos mo? Magkano inano mo dito, ininvest mo? Di ba? So, ima-maximize mo na yung space. Even the pagbutas nito eh. No? Okay. Masiksik. Very close. Oo, very close, di ba? Anong distance yan? Ang distance lang yan, 6 point something. Inches. Ganda, di ba? Yeah. This is Olmeti and this is Tourbillon. Crunchy. Ganda. So, yan. Okay. So, ito po ay nakikita lang ito sa vlog ni Sir Marvin. Yeah. And we're the first na outsider. Yeah. Sa vlog ko lang, Katanim. No? In-invite ko sa body, buti nga pinabigyan mo ako, sir. Eh. Okay, yan yung Rafael. Mini, makompare mo. Makikita mo yung Yan, difference. makikita mo, malaki, maliit. Mini Romaine. Pero, tingnan mo siksik. Halika, lapitan natin, sir. Masarap yan. Tikman mo yan. Okay, to differentiate, sir, kung makikita mo talaga siya, maliliit ang dahon. No? Compare doon kanina sa Tiberius. Maliliit siya, pero siksik. Din patayo. Para siyang, parang nakaganon. Oo, pag ganon. No? Okay. Okay. Kuhanin natin, sir, yung isa. Kuha natin yung isa para ma-compare natin. Hawakan mo to, sir. Sige, sir. Kuha tayo ng isa. Wow. Okay. Yan. Okay. Okay. To differentiate, yan. Yan, ang layo. Ang laki Malaki nito. siya. Okay. Malaki. Parang ano siya, ballhead. No? Yan, yung top, parang ballhead. Okay. Ito, buhaghag. Buhaghag. Yan. Nakaganon siya. Nakaganon. Ito, pabuo, pabilog. Tapos, kung makikita mo yung stem nito, sir, no? Yung stem nito, malaki. Compare sa ano. Yan. Pag kinat mo yan, malaki. Okay? Ito, maliit. Maliit lang. Yeah. You can cut that. Sige. Pwede mo i-cut yan. Tapos yung lasa, sige. Yan. Yan. Okay. Ayan. Pakita natin yung difference. Yan. Okay? Tapos ang lasa mamaya. Okay. No, masasabi mo kung ano lasa. Okay. Okay. Yung kanina, sir, sa Nutrient Solution, yung kung saan papunta, dito na yung tatagas. Oo. So hanggang ngayon, wala pa. Wala pa. Hindi pa nadating. Ito, konti-konti. Konti-konti. Mamaya yan. Hindi pa nakakarating yan. So Hindi dito ba yan. by the time na from the start makalating dito, mainit na yung tubig? Hindi rin. Hindi. Hindi. Kasi kung mainit, sir, ang tubig, number one factor is, kung titingnan mo to, dapat yellow ang roots. So, tapos ito, mainit na rin. So, hindi ganon. No? So, yun ang kagabasihan. Yun. Tapos, ang iba, sinasabi, mga questions sa atin, na, sir, di naman kaya, yung dulo,
eh may deficiency na. Wala ng nutrients kasi naubos na nasa harap. Mhm. No, it doesn't like that. Kasi ikinompensate natin yung long running. Busog na yun nandun, saka natin ipipid yun dito. Ah, 'Di ba? Kaya nga hinabaan Na-compute natin. na. Yes, na-compute na. Oo. Yan. So, yun. Ito yung lalik. Yan, pili ka na dyan lalik mo, sir. Akin na muna to. Enjoy the picking. No? Enjoy mo yun. Doon, sir, sa unahan, sa bandang gitna. Yan. Dito. Yan. Yan. Ganun din. Ganun din. Ano, putulin mo lang. Na ano kayo na Sige, putulin siya eh. Sige lang. Naawa ka. Naawa ko sa halaman. Yan. O, bugasan natin later. O, hawakan ko. O, sige pa, kuha ka pa. Okay na yan, sir. Hindi na kulang. dito. Ubus yan. Kulang to sa'yo. Kulang to sa'yo. Okay na to. Okay, sige. Yan. Ayun. O. Diba? O. Okay, sir, sinong buyer mo nito? Yun ang Ang laki. Ang laki. Okay, with regards sa Oh. buyer, meron pa lang tayo mga buyer ngayon, yung mga household. Inumpisa natin. Oh. Yung mga per piece. Oh. No? Wala pa akong major buyer na bulk buyer talaga. Hotels, Wala restaurants. pa. Kaya nga, sir, kung ikaw ang tatanungin, ikaw nasa agribusiness, ako more on tutorial side, more on advocacy side ako eh. 'Di ba? Ikaw tatanungin ko, paano mo ako kung ikaw nasa side ko nito? Paano mo 'to ibebenta? Grabe, thesis. Binigyan ako problema na sa... Di ko nasa agribusiness eh. Paano mo 'to ibebenta? Eh, ako nasa advocacy side ako eh. Okay, hopefully itong feature na to, itong video na to ay may makakita na Yeah. potential buyers. Yes. I guess yun lang ang kaya kong i-commit. So anybody po na na lumalapit at nagiging kaibigan ay libre lang ho na pinopromote natin ito. Opo. Oo. Ang importante, may ibigay natin yung information para dun sa mga nangangailangan. So hopefully nakita nyo po na yung potential ng itong hydroponics nila Sir Marvin. Ito ay masasabi natin na sustainable because of the yung laki ng farm. So kumbaga yung pangangailangan, yun kasi ang problema ng ng institutional buyers, Yeah. yung sustainable ba? Tuloy-tuloy Tuloy-tuloy ba ba? na merong supply? Yes. So, itong ganitong klaseng farm, itong scale na to, ito yung kailangan nila. Oo, yun. Matanong kita, kung ikaw mag-rate with regards of our crops, kumusta ang rating mo? Maganda, sir. Oo. High-end ba? Pang high-end market? Oo. Iba? Iba based Professionally done. I mean, it's a farming na na seryoso. Seryosong farming. Salamat, sir, Hindi for hindi yung backyard, backyard lang. Oo. Eh dati doon naman ako nag-umpisa eh. Oo. Ilang days ba before harvest? 7 days pa to. 7 days. And this is our first crop. Lalaki pa to. Lalaki pa, malaki lalaki niyan. Sa 7 days na yan. Lalo sa hydroponics, mas siya. First crop pa lang to, sir. Oo, first natin. May mga strategies ba kayo how to dispose this Yun, social media ang ginagamit ko. social media? Nagla-live ako sa YouTube, nagla-live Okay. po ako sa Facebook. Ginagamit ko talagang social media. Oo. So, if you can see, depleted siya. Almost. Kumonte, no? Oo. Di ba kanina puno? Kanina Oo. puno. Puno. Ngayon may return na. Umabot na doon sa likod, di ba? Pero depleted. See? So, yan yung inaagapan natin, yung ma-deplete. So, dagdag tayo ng tubig. So, ngayon, ibig sabihin, malakas humigop yung mga tanim ngayon. No, malakas uminom kasi ang lakas ng binagsak ng tubig. Wow. Impressive. Thank you, sir. So, soon, ito naman, bubuksan natin. Ito may gingan natin, seedling area, siguro 2 salang. Okay, Sir Marvin. Ang nakikita ko lang, ito, ano ko lang to ha. Yes, sir. Parang si hydroponically grown lettuce ay sumikat doon sa nakakap. Correct. Kasi grino mo siya na nakakap. Correct. So, yung
marami, nagbebenta sila per Per cup. cup. Okay. Somehow, yung binibenta per cup, lumalabas, mas malaki ang kita nila compared Sa per doon kilo. sa harvested na dahon lang yung wala yung cup. Yeah. Yung per kilo, Per kilo. mas lumalabas, mas mura yung per kilo. Yung mga lettuce na Okay. nanggagaling ng Baguio. Yeah. Oo. Tama. At ang pag commercial scale, let's say institutional buyers, restaurants and hotel, Per kilo din kuha. per kilo sila. Kaya naman namin sir ibigay na per kilo. Kaya niyang ibigay Yes. ng per kilo. Actually itong sir lalik ano to na 4 na heads equivalent to 1 kilo. Ah, talaga? Yes. Ganyan niya kabigat. So mabigat. Mabigat yan. Oo. Yung romaine, 5 heads, 1 kilo. 1 kilo. So not bad. Not bad. Oo. Talagang ano ka, So itong scale na to, kaya mong lumaban per kilo. kaya. Kaya per head, kaya per kilo. We can adjust kung ano yung ano ng market hinihingi ng demand. Kung sa ano amin. hinihingi ng demand. Apo. Ano pong hinihingi ng demand. And then, kailangan namin din i-market talaga. Di naman kayo pwede makapag-market kung wala kaming available. Correct. Di ba? So, number 1, kailangan available yung products Parang mo. chicken and egg yan eh. Chicken and egg. But this is the right dapat ngayon naka full force na ang marketing. Yeah. More on social media. Kasi, yun ang pinakamabilis na market. Pwede kayo sa direct buyers or Pwede. na Resellers. resellers. Pwede po. Open kami sa resellers. Just to help also, no, may kilala rin ako dito na pumunta sa akin, sir, pwede ba mag-reseller? Pwede. Kasi tulong mo na rin sa tao, lalo na ngayon pandemya. Tulong mo na rin. Tumulong ka sa kapwa. You know, part of ano natin, tutulong tayo. Sige, kung kaya mag-reseller, binibigay ko na mas lower price doon sa reseller. Pero syempre, magbibigay din ako ng minimum orders. May quota. May quota. May, sa market pa lang, medyo mahirap. No. Sa ngayon, kasi blanco pa eh. Pero once na makita natin na maging continuous to, yun lang, sa tulungan ng agribusiness. Malay mo, may viewers tayo, sir. Anong gagawin mo dun sa mga overgrown? Kasi hindi maiwasan yan. Actually, ang lalik is hindi siya napait. Okay, Ito. so walang problema. Walang problema dito. Yung ibang variety. varieties. Yeah. For that, may mga target na kaming Sanggupsal store na talagang babagsakan namin. No? Ito, try it, try. Then contact us when you need more. Ganon. So, mag-iiwan talaga kami ng mga lettuces sa mga Sanggip store. Part of our marketing strategy, meron kaming box ng mega packaging na maliit. No? Yung kinuha ni mega packaging na maliit na 4 na heads of lettuce na kasya doon na pwede namin iwanan. Naiwanan ko na to. Try it. Then pag nalasaan nila, nila yung quality, then makakapagsabi sila to compare with the other lettuce. Okay, Sir Marvin, Yeah po. invite our Yeah. viewers. Paano sila, yung mga interested, mapa-reseller or institutional buyers, paano kayo makakontakt? Okay. For the viewers of agribusiness, thank you, Sir Buddy. I am inviting everyone, kung gusto yung maging reseller, just message me, Marvin Baisa, or look for my page, Katanim. Nandun din yung ating FB page, FB page and then yung YouTube page natin, yung YouTube channel natin. Na makikita nyo doon kung paano to grow, para makita nyo kung paano yung process natin. Sa mga institutional buyers natin, you can approach me, pwede naman yung akong i-message. Kung ano yung gusto nyong variety, we can discuss po. Kung paano yung usapan natin, weekly ba, daily, ilang kilo, we can supply po. So, yun po, pwede nyo akong i-message. Okay. Just Sir, search phone my number name. 10. Okay. Phone number ko ay 0995-123-9044. Bihira ko yung ibigay. 0995, ulitin natin, 0995-123-9044. Okay. So, yan. So, Okay. yun. Message lang. So, yun. Thank you for the help, Sir Buddy. Ba't hindi nyo ginawang, ito na una ng 3 days? Kasi Mas mahirapan ako. Wala akong manpower. pero mapupuwersa ka nito na i-dispose mo lahat I-dispose. ng Pero, sabay-sabay. yeah.
Hindi naman gaano. Ito lang magsasabay-sabay. 1, 2, 3, 3 varieties. No, itong romaine at saka Olmeti at saka Batavia. Yung tourbillon. Pero the rest may madidelay talaga. Halika dito. Okay, yung madidelay. Madidelay, yun yung aabot ng mga February 14. Okay. Mga pang-ano natin. So, kung titingnan mo to, Sir Buddy, ito, nearly ano na to, 1 week na lang to. Okay. Ito, pwede na yan sa Sabado. Okay. So, next week na to, ito, next week na. Okay, ito, nabawasan na nga eh. Ito, huli na to, sir. Pero magkaka-age sila. Same sila ng sowing. Late lang sila ng germination. Late ng German. Oo. So, ito yung madidelay. Ito yung ahabol ng February natin. Mm. Okay, February 14. Yan. So, may continuous tayo supply. And then, may next na naman, upcoming na naman tayo na, ano. Pero yung itong sistema na to, enough ba na hindi ka mapuputulan kung meron kang Yes, demand? correct po. Enough po ito. Enough Tapos, kung may malakas talaga demand, nakakapusin pa ako, Mm. we will do that. Yung other side. And then, kung kukulangin pa ako, we will do again. The next, yung extend pa natin. No? Sana, yun lang, makuha natin muna yung buyers. Okay, magkano ang ano nyo dito? Ang ini-expect ninyo na kita? Halimbawa. Ang presyohan, Aha. ang presyohan na usapan namin ni RG, ang bebenta namin, ang lettuce, kung per kilo, pwede namin ibaba ng 200 Pag per kilo. per kilo. No? Good na ba sa 200 per 200 pesos per per kilo. kilo? Institutional buyer. Yeah. Kung mga per cup, ganun din, 25, 20. Actually, binababa namin ng 20. Mm. Oo. Mm. Yun. I guess pumunta ka na ba ng Kmart? Wala pa. Puntahan mo yung Kmart. Sa Cubao. Cubao. Okay, tapos, Sa likod, Sa likod. paano likod? EDSA. Mahaba yun, EDSA. Opo. Pagpasok mo ng EDSA, karne yan. Ano? Karne. Karnihan yun. Karnihan at Okay. saka isda. Oo. Ang susunod na section niya, grocery. Okay. Susunod na section niya, prutas. Mhm. Yung dulo, gulay. Gulay. And then, Andun yung mga nagtitinda ng lettuce na stall na ang customer niya ay restaurants. okay. Doon ka pumunta. Doon ako mag-alok. Doon mo ialok. Oh, I see. Good tips yan, ha? Di ko alam yun. Mm-mm. Oh, di ko alam yun, ha? Okay. Qmart, Qmart. Dulo, Sa ha? Cubao yan, ha? Cubao. Sa EDSA, oo. So, di pa ako nakapasok doon. Andun yung merong section doon ng gulay na puro high value. Okay. Andun yung mga lettuces, cherry tomato, yung mga baggy vegetables, zucchini, basil, Mhm. chives, Mhm. yung mga hindi yan nahahanap sa ordinaryong ordinaryong- palengke. Mhm. Doon mo lang makikita yon. Oh. Kasi ang buyer nila hindi naman household, puro Hindi, restaurants. I see. So, ngayon ko lang nalaman yan, ha? Thank you for the tips, ha? Mga ano siguro yon? More than 50 stalls na puro high value Oh, ang binibenta. high value crops. Wow. Siguro, the way na mag-propose, paano gagawin? Dadala ka ng sample. Very simple, no? Kasi ano naman yun eh. Stall na yun eh. Mhm. Yun nga ang madadaling bentahan eh. More than restaurants, diba? Restaurants, magsasampling ka. Yeah, correct. Kung sino-sinong Titingin. magtitingin, Pusisa, sino-sinong Checker. Oo, Yeah. sino-sinong mag-i-screen yan, Tama. boses, etc. Tapos, in the end, babarating ka rin yun din Tama. naman. Tiyo pa. Uutangin pa. Paano mo alam? Diyos ko. Pumunta ka doon. Oh, Pwedeng COD. talaga. Oo. Ngayon, kung suki mo, pwedeng ipautang 1 up, 1 down. Okay. O, pautang mo ngayon. Bukas, magbigay ka. Kunin mo yung kahapon. Oh, 1 up, 1 down. talaga. Pero doon, paano na sila umorder? Malakasan ba? Ano? Kung makuha mo yung may mga kanya-kanyang suki yan eh. So talaga makikiusap ka Pag muna pumunta doon. ka doon, siyempre, lahat naman ng pag nag-umpisa ka, ikaw talaga ang makikiusap. Di ba? Ikaw yung humble. Di ba? Siyempre, Kailangan mo natural. sila eh. Oh. Oo. Pero ang doon, kung sino may-ari ng stall, siya mag-approve. Right there and then approve. Ganun yun. Walang
ano, Parang screening. Magandang idea yun. I-vlog ko kaya yun. Tapos i-reject tayo doon. Hindi. Well, you have to show them the best quality Yeah. and the best price. Bottom line price. Ika, mura din nakuha nila. Parang bagay din siguro. What you think? Well, until hindi mo tinatry, hindi mo natin malalaman. Okay. Tama nga. Ang advantage mo, meron ka kasing ready supply. Mhm. Ready Oo. supply! Pinakamalapit pa. Pinakamalapit pa. Alam mo, pag pumunta ka doon ng alas 10 ng umaga, wala ka na mabibili. Oh, Tapos wala na ang Tapos bentahan doon. So ikaw meron ka pa. Madaling araw ang bentahan doon. Wala akong idea sa ganyan ha. Minsan, mayroong crop, specific crop. Pagdating mo alas 9, alas 10, ikutin mo man yung buong yun, wala ka nang mabibili. Napanood ko na yan sa vlog mo eh. Yung, Sabi mo na ganyan. oo. Kay ano, kanino mo kay, nasabi? kay ano ate, Arnold. Okay, Kay Arnold data. yung Basil, Ah, nag-uusapan Basil, namin. Kay Harold data. Harold, Basil. Yeah. Maganda. Ang Baguio, kung na-delay siya, di wala. Wala. Eto, Oo. Ang lapit lang. Food bowl niya. Q-Mart. Yung mark. Gusto mo, meron ding meron ding few stalls sa Balintawak na high value din. High value din. Pero mas kokonti compare sa... Mas marami sa Q-Mart. Mas Mas marami sila. Q-Mart. Madali mag-offer sila naman. Talaga. Ang hirap-hirap mag-offer sa restaurant. Oo. Actually, nag-umpisa na ako. No. Yung dala ko sa restaurant, 3. Kinu-QA. Oh. Okay. Ito, malapad. Oh. Oh. Ito, masyadong maliit. Oh. So, mayroon talaga silang right size na ika nga. Pag masyadong malaki, sasabihin, hindi kasya yung masyadong malaki para sa mga meat namin. Baka kasya na yung 1/4 kilo may ng ganun meat. sila. Okay. Well, pag-aaralan mo rin yun Yeah. para very specific. Yeah. yung Kaya, bibigyan mo. kung ibibigay natin doon, nakikita ko sa kanila, yung medium size is almeti. So, may variety tayo na bagay lang doon sa isang sangyup store. I think yung sizes na specs na ganyan, valid naman 'yan. Yeah. Wala in all institutional buyers, may ganyan talaga sila. Ang bottom line doon, magkano ba ang volume niya? Baka naman napaka-arte-arte niya tapos ilang Correct. kilo lang pala. Konti lang nga. Oh. Lalo ngayon, 30% lang daw ang pwedeng kumain na pumasok sa stall nila. Yung Yun. mga yung restaurants na yan, tumatakbo lang din naman lahat sa Q-Mart. Mhm. Okay. Well, kung nakadiretso ka dun sa restaurant, at least one layer na tinanggal mo, di ba? Oo. Direkta ka. Mhm. Pero, ilang restaurants ang susuyurin mo? Mhm. Marami. Marami. Oo. Volume ka. Doon ako volume. Baka doon sa, isang nagbebenta na 10 restaurants ang kliyente niya. Kliyente, okay. Tama nga. Posibleng mas mura Mhm. mo ibibigay, but they're getting it in volume. And cash. Yes. In cash, correct. In cash. Hindi terms, hindi 30 PO. days, Mm-mm. hindi PO. Tama nga. No? Well, malaki ka naman. If you can get it both, why not? Yeah. Pero sa ngayon, siyempre, yun nga, kung may fear ka din para sa overgrown. Baka, nandyan tayo eh. Baka mag-overdue, papait. Di ba? Kaya ahead of time, nagmamarket na. Pero kung ganun nga ang market, volume, maganda yun. Oo. Maganda yun. At saka Maganda yung sinabi palengke, mo. sir. Oo. Very simple, ang palengke. So, umpisa nag-iinarte yan. Dinededma-dedma ka. Makatisod ko ng isa dyan na papatol sa'yo. Nakita nila, mabilis. Lahat yan maggagayahan. Susunod, hindi na ikaw nag-aalok, ikaw na ang ikaw na ang naabangan na dadating Kinakausap. doon. Basta makapasok ka lang doon, meron ka lang masuplayan. Ba't tayo mo sa online palengke mo? Try natin. Oo. Try natin. Try. Ang problem ko lang. Yeah. Sige, kasi i-open naman namin i-open na namin yung on demand. Ibig sabihin, pag may order ngayon, i-deliver ngayon. Yeah. So, we need
lettuce na regularly meron kaming stocks. Na, Anong variety ang gusto mo for your market? Let's try everything. Kasi meron ako, Pero konti-konti lang kasi Yeah. syempre meron ako 6 varieties lagi ang ginugrow ko dito. basta if I can sell it at a low price. Sige. Yun lang, sir. Yeah. Low price. Ganun talaga. Okay. Sige. Pag-aralan natin. Pag-aralan natin. Oo. Tara, sanggip tayo. So, try muna natin. Abangan nyo. Mhm. Try natin i-offer sa onlinepalengke.com. Yeah. Okay. Sa mababang presyo, na araw-araw, Meron. bago. Meron. Bago. Fresh. Fresh harvest. Sige, sir. Kasi galing ako sa farm namin. Uminom kami ng buo. Nabusog kami. Pero para sa inyo, sir, itong pinahanda ko. Talaga? Ano? Ang dami. Okay, kasama natin si Sir RJ Gatlabayan at andito tayo sa kanilang farm. At dito pa rin, sir, sa Angono. Angono, okay. Anong pangalan, sir, ng farm ninyo? Miguelas Farm, Okay. At ito yung partnership ninyo ni Sir Katanim? Marvin. Oo. Well, actually, kwento ko lang po kung paano ako napunta dito sa hydroponic. Mm-mm. Siguro naman alam nyo na nagkaroon ng pandemic Mm. nung way back 2020. So, lahat tayo walang ginagawa. Mm. So, nag-search ako sa YouTube. Sabi ko, ano kaya gagawin ko? Sabi ko, wala akong magawa. Sabi ko, lockdown. Mm. So, una ko nakita, sabi ko, aquaponic. Kasi meron po akong malit na fish pond sa bahay. May alaga akong koi. Sabi ko, baka pwede kong i-incorporate yung koi at saka yung aquaponic. Okay. Nung tinignan ko yung system, medyo parang komplikado. Sabi ko, baka madali pa yung koi ko doon sa pagtatanim ng lettuce. Okay. So, ano naman, pagtingin ko naman nun, bigla ako nakita hydroponic. Mm. So yun, nagkaroon ako ng interest sa hydroponic. Doon nagsimula yung ano ko sa interest ko sa hydroponic. Nagsimula sa bahay muna. Nagtayo ako sa bahay. Mm. Sa bahay, may mga nag-exercise doon sa subdivision namin. Nakikita nila na may nakitang lettuce. Sabi niya, pwedeng makabili. Sabi niya, noong una pinamimigay ko lang. Hanggang sa sabi ko, parang may market yung lettuce. Tapos nag-search na ako, sabi ko parang may market nga. Sabi ko sige, sabi ko hanggang sa sabi ko meron tayo isang property dito nga sa Angono. Sabi ko tayo ang kaya natin ng lettuce farm. So yon. So that's the beginning of the Miguelas farm. Nakausap ko si Marvin. Then nagkasundo naman kami sa then that's the start of our partnership with sabi ko, sige, ako magtatayo nung farm. Sabi ko, hindi ko naman kayang tutukan tong farm kasi meron naman tayong kahit papanong negosyo. Sabi ko, ikaw yung tumutok sa pagtatanim. So, yun yung aming partnership. Siya yung sa tanim, sabi ko, akin yung farm. Kailan ka nag-start? Actually, this is our first growing. Alright. So, our first growing. Kasi last year, dapat last year pa kami nagsimula po, kaso po medyo na-busy last year because of my mom. Medyo nagka-cancer ang mami ko last year. So, hindi ko siya masyado nasikaso. So, ngayon ko lang siya nasikaso. Medyo malaki. Medyo po. I understand may mga malalaki na dyan. At Yes. tuloy-tuloy, no? Tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na to. Everyday na yan. Everyday Everyday. harvest meron na po. Yung ganitong setup, sir, if you don't mind, malaking investment? Medyo. medyo siya malaki investment sa labor lang, tsaka sa materials, medyo mahal ang inabot. Tsaka ang isa pang mahal, yung pipe. Yung pipe. Yung pipe. Bakit ganitong scale ang gusto nyo? Bakit ang malaki? Nakakita kasi ako ng ng parang may opportunity. Na parang sabi ko, parang may opportunity tayo na sabi ko, at the same time, nag-enjoy ako na nakikita ko yung tanim. At the same time, may opportunity rin sa market. Nakita ko may market eh. Yung market. Opo. So
So, sabi ko, trial. Sabi ko, tignan natin. Hopefully, mag-succeed. God's help. Palalaki nyo palalo daw. Yes. Opo. Kung matuloy yung mga deals po natin dun sa may mga supermarket na po tayong kausap Okay. na humihingi na ng mga samples natin, Okay. hopefully magustuhan nila. Pagka nagustuhan nila, siguro we could make a supply agreement with them. Yeah. So, yun po. So, supermarkets. Supermarkets at saka yung iba mga Korean stores. Korean stores. So, Opo. Kasi marami rin naman po tayong kasing kaibigang Korean. okay. Because of our business, mayroon din silang restaurant, may samgyupsal din sila. So right now nga, sabi, humihingi na ng mga samples. Alright. Sabi niya, padalan daw sila ng variety of lettuce kung ano meron tayo. Sabi ko, sige, itong first growing natin is for ipakita natin sa market kung ano yung meron tayo. Oo. Ano yung kaya niyong kung gawin? ano yung kaya natin gawin. Hindi pa to yung para kumita tayo. Para ito i-introduce, ito kaya naming produce, we could produce a better quality of lettuce. Yeah. Which is, ganun talaga, no? Sa business. Ano nga wala? Marketing. Marketing, oo. Oo. Yun lang ang department na hindi bawal gumastos. Correct. Marketing. Bawal magtipid. Bawal magtipid ang marketing. Kasi at the end of the day, siya magpapasok eh. Oo. Kaya ito, puro marketing pa lahat. Sabi ko, gusto ko ipakita sa mga tao na what is our product is. Okay. Sir, pwede ka bang mag-share ng tips or let's say insight sa ating mga viewers? Bago yung lettuce farm. Okay, in relation to your lettuce farm and at the same time doing business as a whole kasi negosyante ka. Ano ang mga pwede mong ma-share sa ating audience? Number one, kailangan nag-enjoy ka at mahal mo yung ginagawa mo. Kasi yung sa akin kaya ako napunta dito is number one, pagpunta mo sa farm na natatanggal lahat ng stress mo, which is a good factor right now kasi lahat tayo nakabubbles sa ating mga family because of the situation. Tingnan nyo rin yung market, yung opportunity. Kasi I believe naman to is hindi naman kayang supplyan ng isang lettuce farm lang ang isang market. So, malaki pa yung market para sa ating lahat. Hindi natin kaya supplyan, hindi ko kaya supplyan, o kahit sino man yung demand ng lettuce dito sa atin. So, I think wag kayong matatakot magsimula sa maliit. Simulan nyo sa maliit. Pag nag-enjoy kayo, tuloy-tuloy nyo lang. And at the same time, makikita nyo na doon, unti-unti nyo na rin makikita kung saan na kayo makikita yung direksyon. Kung anong direksyon nyo ba is large scale, direksyon nyo ba is middle scale lang muna, dito sa mga talipapa magbebenta. Nasa sa inyo na yun. Mafe-feel nyo yung market kung saan kayo mababagay. So, ang sayo is for large scale, ba? Or Yeah. is this a medium scale or large scale na to? Hindi ko pa siya makonsider as large scale pero sabi nila large daw. Kasi yung hydroponics na lettuce growing ay karamihan na nag-venture ay mga backyard. Yes. So may mga nagtayo ng mga greenhouse na let's say 200 square meter na greenhouse. Siguro pinakamalaki yung 500 square meter na greenhouse. Yes. So if you compare itong scale na to doon sa mga sumubok, medyo malaki to. Medyo. Pero siguro pag i-compare mo sa Japan, Korea, Maliit. Maliit to. Maliit tayo. Maliit Maliit siya. tayo. Yeah. So, yan. Opo. So, basta mag-enjoy lang. Kasi yun naman yung yun naman yung at the end of the day, kumita ka man hindi, pero nag-enjoy ka, panalo ka pa din.
Alright. Sir Raymond, thank you so much. Thank you po.